Nagkakaisa ang mga residente, negosyante at iba pang sektor sa Boracay na tutulan ng pagpapatayo sa tinaguriang Boracay Bridge. Malaki raw kasi ang epekto nito na masama sa kalikasan. Critically endangered na ang kilalang paniking Pinoy o tinatawag na flying foxes ng Boracay, ayon sa International Union for Conservation of Nature. Mula sa tinatayang 15,000 na bilang ng mga paniki na ito sa mga isla, hindi na ito aabot ngayon sa 400. Ito ay dahil daw sa pagbubulabog ng tao at pagkawala ng kanilang dating payapang tirahan at dahil sa modernisasyon sa isla. Ang flying foxes ang siyang dahilan kung bakit malago ang mga pananim at mga puno sa iba't ibang isla dito. So flying foxes or fruit bats stands for 90% of reforestation on cleared land. That means that 9 out of 10 trees are planted by a fruit bat. Sa memo ng BNC, sinabi ni Friends of the Flying Foxes President Julia Lervick na kailangang ang pag-unlad ng Boracay ay kasabay ng pagpreserba ng kalikasan. At dahil dito, hindi lang mga environmental group ang nagsasabing hindi dapat matuloy ang tulay na pinaplanong gawin ng malaking pribadong negosyo na magdurugtong ng katiklan sa Boracay. Kasama na rin daw ang Boracay Chamber of Commerce, Boracay Foundation, One Boracay at maging ang gobernador ng Aklan sa panawagang wag nang ituloy ang proyektong tulay. We are hoping that our voice once and for all will be heard because in this way Boracay has been united, that all the Boracay Chamber of Commerce and Boracay Foundation have joined together with One Boracay and all voices are saying no to bridge. Noong 2018, iniutos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang 6-month closure ng Boracay para makabawi ang kalikasan sa pagdagsa ng mga turista. Nagpatupad din ng carrying capacity na 19,200 plus na turista lamang at any given time. Pero hinaing ni Lervick, hindi na ito nasusunod sa ngayon. There was an outline for a protected area in the forest cover in Pukashel, Yapak and Iligiligan, and also marine protected area because both of them are interlinked, right? And then unfortunately then after we had the pandemic and all development in this direction stopped, and until now nothing has proceeded. Giit ng kanilang grupo, hindi nila kinokontra ang kaunlaran. Ang nais nila ay infrastrukturang hindi isinasakripisyo ang kalikasan na siyang bumubuhay sa turismo ng Boracay. Dagdag pa nila, kahit hindi direktang tatamaan ng tulay ang tirahan ng flying foxes, maaari pa rin itong magdulot ng mas malawak na pinsala sa ecosystem ng isla. The roost sites are not directly in that area, but it will affect the marine biodiversity and it will affect that it becomes more Populated. Yeah, exactly. And I mean, so one of the environmental things, like monkeys, for example, on the island, they are part of the thing disturbing bats because their forest is shrinking, so they have less forest cover. So then they go into the areas that the bats are roosting and are disturbing them there. Babala ng grupo, kapag lalo pang lumiit ang kagubatan at lumawak ang development, hindi lang flying foxes ang maapektuhan, kundi pati ang marine biodiversity at iba pang wildlife sa Boracay. Maging mga negosyante, lokal na opisyal at iba't ibang organisasyon sa isla nagkaisa para tutulan ang proyektong tulay dahil sa pangambang masisira nito ang natitirang biodiversity ng isa sa pinakasikat na tourist destinations sa buong Asia. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.